Hi everyone! Kumusta ang araw ninyo? Ang torta ay isa sa mga paboritong ulam ni Rafa. Filipino version ito ng Spanish dish na arroz a la cabana. Isa ito sa mga comfort food namin dito sa bahay. Bukod sa masarap ito ay napakadali rin nitong gawin. So unang ginagawa ko ay nagpa-fry muna ako ng egg. This time sunny side up eggs naman ang gagawin ko. Minsan kasi gusto nila scrambled egg. Pagkatapos, sinunod ko ng iprito yung mga saging na saba. Sakto naman, tamang-tama lang ang pagkahinog ng mga nabili kong bananas. Hinayaan ko lang silang mag-golden brown tapos tinanggal ko na rin sila. Pagkatapos, sinunod ko na yung mga patatas at mga carrots. Alam nyo, yung original na arroz a la cabana, siniserve yun na with sunny side up egg, fried bananas, tapos yung steamed rice, pinapatungan lang siya ng tomato sauce. Wala talaga itong kasamang giniling or meat. Pero syempre, yung mga Pinoy, very creative, kaya dinagdagan nila ng meat. So backstory lang po yon. Balik na tayo dun sa niluluto ko. Nung lumambot na yung carrots at patatas, inad ko na rin yung bawang, sibuyas at bell peppers. Tapos, tinimplahan ko rin ng salt and pepper ang mga gulay. Pagkatapos, inad ko na rin yung ground pork. Hinayaan ko lang maluto for about 5 minutes ang giniling. Pagkatapos, nag-add na ako ng tomato paste, oyster sauce, and soy sauce. Pagkatapos, hinalo-halo ko lang siya para ma-distribute evenly yung mga seasonings na nilagay ko. And then, tinakpan ko lang siya and I let it simmer for another 10 minutes. Masarap yung tomato paste kapag naluluto siya ng maayos. After that, tinimplahan ko na siya ng salt, pepper, sugar, and calamansi juice. Basta tikman nyo na lang siya, tapos i-adjust nyo na siya according to your panlasa. So ayun, ganun lang kadaling lutuin yung torta. Gumawa rin ako ng tortang talong. Kanina habang naggagayat ako ng mga gulay, ay pinakuluan ko na rin yung mga talong. Para sa batter ng tortang talong, bit lang ako ng 2 eggs, tapos nilagyan ko ng flour. And then, minix-mix ko lang until ma-dissolve na yung flour. Tinimplahan ko rin pala ito ng salt and pepper. Tapos, nalagyan ko na ng palaman yung mga eggplants. And then, binabad ko lang yung mga eggplants dun sa batter. Nung mainit na yung oil, nag-start na akong mag-fry. Make sure lang na mainit yung oil para hindi maging oily yung ating tortang talong. Mabilis lang naman ang pag-fry dito kasi luto na yung ating talong and yung ating fillings. So, haya na nga yung lunch namin. Meron kaming tortang talong, Pinoy version ng arroz a la cabana, at mangga naman para sa dessert. Perfect ito sa mainit na kanin at syempre sa tamis anghang ng banana ketchup. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!